Hi! Ibibigay ko sa inyo ang iba't ibang mga summer jobs para magkaroon kayo ng pera this summer. So keep on watching. I like me better when I'm with you. What's up guys? This is Chernil and welcome back to my YouTube channel. So welcome sa aking bagong segment dito sa aking YouTube channel. It's called Monday Head Starts. So dito sa segment ito, ipapakita natin ng iba't ibang mga bagay para maging motivated kayong gawin ang mga gusto niyong gawin sa life. Kaya sa unang episode ng Monday Head Start, pag-uusapan natin ang iba't ibang mga summer jobs na pwede niyong gawin nang hindi kayo umaalis sa bahay pero nagkakapera kayo. Kaya, kung hindi ka pa member ng aking bagong YouTube family, don't forget to hit the subscribe button down there at hit din ang notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga bagong videos ko every single week. So, alam niyo naman ang scenario kapag summer, syempre masaya, walang pasok, walang klase, walang homework, walang trabaho. Kaya lang meron tayong problema. Yung iba sa inyo ng mga estudyante, pag walang pasok, walang baon. Pag walang baon, walang ipon. Pag walang ipon, walang pera. Kaya lahat ng mga ibibigay kong summer job sa inyo ay nakaseparate into 3 parts. Number 1 is easy, number 2 is average, and number 3 is difficult. Tingnan natin kung alin kayo sa tatlo ang mga kaya niyong gawin bilang summer job. Sa easy part ng summer job, nandito yung mga businesses na kayang-kaya mong gawin sa loob ng bahay mo lang. And alam naman natin na kapag bakasyon, walang ginagawa ang tao kasi nga bakasyon. And pag walang ginagawa ang tao, nagugutom yan. At magagugutom yan, maghahanap yan ng pagkain. Kaya, dito sa unang part ng summer jobs, food business ang pinakapatok na gawin. Kasi nga, food ay basic need ng tao at talaga maghanap ng pagkain ng mga tao, friend. This may sound very common, pero ito talaga yung pinakapatok guys kasi tuwing summer, lagi may pagkain. At talagang nandito yung mga seasonal na foods na talagang gustong-gusto nating kainin araw-araw pag bakasyon. Nandito yung ice candy, shakes, halo-halo, banana peels, turons, at yung mga barbecue. My gosh, mga street food. Ang sarap-sarap kainin niya kapag bakasyon, friend. Ang maganda kasi sa food business, madali lang kunin ang puhunan. Kahit maliit na puhunan, pwede ka nang bumili ng iba't ibang mga ingredients para makakreate ka ng isang food na pwede mong ibenta sa iba't ibang tao, then magkakaroon ka na ng benta. Sabihin natin na nakapag-ipon ka bilang isang estudyante ng 500 pesos. Well, hindi na siya maliit kasi pwede mo na siyang gawing pangtinda ng ice candy. Pwede kang bumili ng iba't ibang mga ingredients worth 500 pesos kasama na yung mga plastic bag. Pwede mo na siyang ibenta as ice candy, friend. And take note, syempre kapag food business, dapat yung mga ingredients na kakailanganin mo, yan madali lang din naman kunin. Alam mo, magpakahirap kang maghanap ng mga ingredients na hindi mo naman kayang i-afford para mabilis ang kita, mabilis ang bili, mabilis ang pasok ng pera sa iyo. Syempre, bago ka magtinda, dapat meron ka mga kino-consider na mga questions. Number 1, masarap ba yan? Number 2, affordable ba yan? Number 3, malapit ka lang ba para makabili ang mga tao sa'yo? Number 4, malinis ba yan? Number 5, friendly ka ba bilang isang vendor? Hindi ka ba mataray? Hindi ka ba masungit? And then number 6, sigurado ka bang presentable ang mga iaalok mo at ibebenta mo sa mga tao? Well, pag nasagot mo lahat yon at yes, then pwede ka na magtinda. Friend, andyan yung crush mo! Ayun o! Parang biro lamang. Uy! Merienda yan ah! Hi! Kumusta ka? Ano ba yung tinitinda mo? Ay, okay lang naman ako. Gusto mo bang pumili ng banana Q? Ah, banana Q! Masarap ba tong banana Q mo? Ikaw talaga parang kasira. Oo naman. Masarap ang saging yan. Andito na tayo sa mga average level sa mga summer jobs. Andito yung mga summer jobs na nangangailangan ng mga skills para makapagtrabaho ka ng maayos. So, nandito yung number 1, mga tutorials, and then number 2, yung mga activities na nangangailangan ng mga talents and skills. Nilagay ko sila bilang average na summer job kasi lalabas ka ng bahay. Compared sa mga pagbebenta ng ice candy, pwede mo siyang gawin sa bahay. Pero dito sa tutorials at sa mga activities na nangangailangan ng talent, aalis ka talaga ng bahay pero malapit lang din naman sa mga bahay ninyo. Parang nandun lang siya sa loob ng community. Parang hindi ka naman aalis at hindi naman masyadong malayo. Unahin natin yung mga tutorials. Kung ikaw naman ay brainy, yung hindi puro ganda lang, dapat may brain din. Pwede ka naman mag-unlock ng mga summer tutorials. Pwede ka mag-offer ng mga tutorials sa mga elementary pupils
Tapos pwede ka naman mag-offer ng mga subjects na pang high school para hindi sayang yung talino mo, friend. Kung ako sa'yo, pwede ka naman mag-print Halimbawa, summer tutorials. We are offering tutorials in English, Math, Science, at sa lahat ng mga subjects na alam mong kayang-kaya mong ituro at komportable kang ituro sa iba. Hindi yung alam mong porket mahirap yung subject, i-offer mo na kasi marami nga magpapaturo sa'yo pero hindi ka naman marunong magturo, ay nakakaloka, friend. Ibabash ka talaga niyan. Most of the time, 2 hours ata ang tutorials pero depende yan sa kung anong agreement nyo between the parent at ikaw kasi syempre yung parent naman ang makikipag-negotiate sa inyo kung ano bang ilang oras ang kailangan para turuan yung bata. Halimbawa, pag mga elementary, lalo na kapag primary pupils, mga 1 hour lang dapat yan. Tapos kapag mga intermediate, mga 2 hours, okay na. Ganun din naman sa mga high school students, pwede naman na yung 2 hours. Tapos, sa rate, sa amin kasi parang 75 pesos per hour. Pero depende yan sa magiging usapan nyo ng parent. Pero kung nakitaan ka naman nila na parang natututo yung anak mo, malay mo bigyan ka ng raise. So, di ba? Gawing 100 per hour. Ay, nakakaloka. Saan mo pupulutin yung 100? Swerte, ha? Imagine nyo, guys. Halimbawa, meron kayong 2 learners a day. Isang high school, tapos isang intermediate na pupil, elementary. Tapos, ang rate nila sa inyo ay 75 pesos per hour. Tapos, 2 hours yung dalawang bata. Ibig sabihin, 75 times 4. Magkano yun? Isipin nyo yun, guys. Meron kayong 300 pesos sa loob ng isang araw. Take note, 4 na oras nyo lang yung pinagtrabahuan. May 300 na kayo. Ay, Diyos ko, saan mo pupulutin yun ngayong summer? Tapos, isipin nyo pa, kung 300 ngayong araw, tapos sabihin natin 5 days within a week silang magpapaturo sa'yo. 300 times 5. My gosh, ang laki nun. Hi! Ako nga pala si Sir Neil. Sabi daw ni mama mo, nahirapan ka daw sa math. O ngayong bakasyon, mag-aaral tayo tungkol sa math para pag sa susunod na school year, marunong ka na mag-add, no? Yun! Balik ka na, makinig ka na sa akin. Tara na, mag-add na tayo, ha? Ayan na, magsusunod na yan sa akin, no? La 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 la. I'm out of here. Ang pangalawang average na summer job ay nangangailangan ng mga skills. Nandito yung pagiging instructor mo sa mga dance, lalo kapag fiesta. Kasi alam naman natin na kapag bakasyon, karamihan sa inyo ay nagfe-fiesta. So, syempre, kung ikaw marunong ka naman sumayaw, pwede mong i-offer yung sarili mo para maging dance instructor, friend. Hindi yung sasayaw ka lang sa bahay, sasayawan mo lang yung chota mo, nakakaloka yun na. Gamitin mo sa tamang paraan. Woo! Let's go! Ready na ba kayo mga kabarangay? Ayan na! 5, 6, 7, go! Side by side, side by side. Single, single, double, double. Single, single, double, double. Side by side, side by side. Single, single. Sabihin natin na, syempre, iitim ka, matuturo ka, maubos yung pasensya mo minsan, magiging mabaho kasi amoy pawis. And then, tirik na tirik yung araw, hala, uling ka na, friend. Pero take note, at the end of the day, at the end of that pagtuturo, isipin nyo naman guys na magiging worth it lahat yun kasi syempre babayaran ka naman. And hindi mo din mababayaran yung magiging experience mo doon, o diba? Kaloka. Ito yung pangatlo sa mga summer jobs na average naman pero parang ayaw gawin ng mga tao. Ito yung pagko-community service, parang yung paglilinis. Kasi dito sa amin sa probinsya, talagang yung mga tao yung nag-o-offer na halimbawa gusto mong magbunot ng damo ng mga kapitbahay tapos inaalaw din naman ng kapitbahay tapos may bayad yon para ang tawag doon pagbubunot ng damo guna sa amin yung friend. So ikaw magbubunot ka ng damo for halimbawa uubusin mo yung damo sa isang lupa or lote tapos may bayad yun, friend. Hindi man nakakahiyang trabaho yun kasi paglilinis yun. And at the same time, tinutulungan mo yung Mother Nature, kumikita ka pa ng pera, di ba? So, dito tayo sa pinaka-difficult level ng mga summer jobs. Kaya ako siya tinawag na difficult level kasi kailangan mo talaga ng marketing skills, marketing strategies, at dapat marami kang kilalang tao. Dapat maganda yung relationship mo sa ibang mga tao kasi ito yung mga trabaho na nangangailangan talaga ng mga mabubulaklak na mga salita. Friend, Diyos ko, parang politiko. Siguro, alam na to ng iba sa inyo, ito yung pagiging reseller ng mga iba't ibang mga products. Lalo-lalo na nangyayari to kapag yung isang product ay sobrang hirap bilhin, lalo na kapag online business. So, ang nangyayari dyan, bibili pa yung tao online, magbabayad pa kung ano na pa yung mangyayari. So, ikaw bilang isang entrepreneur, i-take mo yung opportunity na bumili ng madaming ng ganong product kasi alam mga mabenta at malayo. So, bibili mo siya ng maramihan na. Tapos, doon sa location mo, bibili na yung mga iba't ibang tao ng product na yun para hindi na sila masyadong magastusan. So, ikaw naman, magpapatong ka ng kaunting tubo, o diba? Parang tumulong ka na sa iba.
nagkaroon ka ng konting tubo, nagpatong ka ng konting tubo doon sa product mo, kumikita ka na, friend. O, diba? Kaloka yun. Uy, friend, may offer ako sa iyo. Pampapayat, diba? Wala, tingin mo ang taba-taba mo na, dahil mo ng bil-bil, friend. Gusto mo bang malaman? Hala, friend, napansin mo nga yun nga. Parang tingin mo, nagkakadedit-dedit na nga ako. Wala, ang dami-dami ko ng bil-bil, friend. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba? Baka ina-etches mo ako, ha? Ito, friend, oh. Tingnan mo, ha? Ito yung tinatawag naming magic water. Bale, ang nangyayari dito, binubuhos lang to doon sa mga parts ng mga katawan mo na maraming taba. So, kapag binuhos mo daw, sumasama daw yung mga fats daw ng mga katawan mo doon sa tubig. Tapos, papayat ka na within 3 days. O, diba? Napansin mo naman ako, sexy-sexy na ako ngayon, diba? Ay, talaga? Ay, sige, bibilhin ko. O, tinan mo, $2 pa to, ha? Sige, oh, ayan na. Oh my gosh, papayat na ako. Dumako tayo sa pinaka-last part ng difficult na mga uri ng summer jobs. Ito yung ginagawa ng mga iba't ibang mga vloggers, lalo-lalo na sa Facebook at sa YouTube. Ang tawag dito ay affiliate marketing. So, ano nga ba yung affiliate marketing? Well, dito, nagbebenta tayo ng mga iba't ibang products mula sa iba't ibang mga online stores kaya ng Lazada. Tapos, nilalagay natin ang mga links sa mga products na yan sa description box or sa mga comments. Tapos, ang nangyayari, kapag may gustong bumili or may nakabili na, nagkakaroon ka ng percent doon sa price ng product na binenta mo. Di ba? Nakakaloka. Ang tawag doon ay passive income kasi kahit hindi mo siya masyadong i-post every day, every single time, kung may bumibili nung product at ginamit niya yung link na binigay mo sa kanila, then nagkakaroon ka talaga ng pera. O, di ba? Nakakaloka. For more ideas para sa affiliate marketing, maglalagay ako ng isang video. Talaga nakakatulong siya. Isa siyang vlog, isa siyang tutorial on how to do affiliate marketing. Ilalagay ko ang link sa description box para magkaroon kayo ng idea. Ang init, grabe. Isang buwan din ako nagtrabaho, tapos na yung April. Hala, May na. May pera naman ako, pero pwede pa rin ba ako magbakasyon? Oh my God, pwede! Let's go! So that's all for today, guys. Kung sa tingin nyo nakatulong tong video na to, give this video a like, bigyan nyo ng thumbs up, at kung hindi ka pa member ng aking bagong YouTube family, don't forget to hit the subscribe button down there at hit the notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga bagong videos ko every single week. Kung ikaw ay isang teacher or isa kang parent at napanood mo tong video na to, well, sana i-share mo tong video na to para magkaroon ng mga ideas yung mga junakers nyo at yung mga estudyante mo para magkaroon ng pera sila sa summer, hindi puro laro ng laro, nakakaloka. At dito nagtatapos ang unang episode ng Monday Head Starts. Once again, this is Cherniel and I'll see you sa next kong video. Bye guys!